Please bow your head and let us pray. Dear great God and loving Father, we bless your name, Lord, tonight. We honor you, Lord Jesus, for who you are, for you are our Lord and Savior. You are an awesome God. You are a powerful God. You are a sovereign God. And you know exactly, Lord, what you're doing in the life of the Flores family, Lord God. And even, Lord, for the great comfort, Lord God, na padayon ni mo, O Diyos, na ginapa-experience, Father, that your everlasting love, Lord Jesus, will be enough, Lord, to comfort the family of Tita Alma. And even, Lord God, for her friends, her relatives. Lord God, we pray that you will continue, Lord, to pour out your Spirit, Lord, the Spirit of love, the Spirit of mercy and grace to each one of us. And as we worship you tonight, may your name be glorified, be magnified. In Christ's mighty name we pray. Amen. I request everyone to please stand and let us sing Amazing Grace, My Chains Are Gone. Only by the amazing grace of our Lord that we have been saved through faith and not by our own good works, so that no one can boast. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught, 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to us. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, have been set free.
shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever, will be forever mine. Yes, Lord Jesus, we thank you, Lord, that we have that great assurance of our salvation when we believe and we accept you as our Lord and Savior. When we have that established relationship with you, Jesus, and we have earned that salvation only by your grace, Lord God. Thank you, Lord, that through the life of Tita Alma, we can listen to your word and we can worship you tonight so that your name be glorified and be magnified in the midst of our sorrow and our pain, Lord God. You are our great comforter, and blessed be your name. In Christ's mighty name we pray. Amen. You may be seated. Let us prepare our hearts for the comforting message of the Lord and through His word to be given by Reverend Ray Desabilia. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening to all of us. So, to the bereaved family, for the Flores family, we, the Life Change Church, Barangay Morales, under the Southern Baptist Churches, we are so honored tonight na imbitahan kami, na kami po yung maganda ng ating last night. And the Flores family, hindi maninigyan po layo sa amon kay sa life nila Mama Ace ni Mama Aids, malapit ini sila sa amon. So upod kami sa ministry for how many years, and salamat din sa Ginoo na ara kita ni subong, and grateful to be back here, no? It's a long time. Nung doon pa kami nagkakanda ng Bible study, worship service sa bahay nila, Mama Ace. So, it's nice to be back here tonight. So, ang buo nga Life Change Church family, upod kids sa pamilya, nagaupod kami sa inyo sa these crying moments sa inyo nga kinabuhi. We know that this is a very challenging and very emotional situation in our lives, but salamat sa Ginoo that tonight intindihan tagit na nag-abot gid or mag-abot gid sa aton kamatayon, no? Sa subong gabi, the church is crying with you. Also, the church is also praying for you in this very challenging moment sa aton nga pagsatag sa kinabuhi, especially the bereaved family and as well the relatives, friends, loved ones ni Tita Ams, no? We call her Tita Ams. Siya yung nag-prepare lagi ng pagkain during time. Gusto niyang mag-serve talaga sa Panginoon through service, so sa pagbibigay din ng pagkain. So praise be to God. Kag salamat gid sa Ginoo sa sining opportunity. May ara kita ng mga kauturan sa likod na nagatindog. May ara pa kita available chairs na nandito po, so you can occupy, okay, and then just continue sa inyong sa inyong pika-pika tonight. So, Ma'am Cha, salamat gid. Ay, si Pastora Cha, upuday kami sini sa ministry. Kami nila Mama Ace, Papa Bot, na way back 12 years ago, nasa Infante pa kami, Infante Building, hanggang napunta kami sa SPDA.
And then, nagkaroon na no, ng kanya-kanyang mga different churches. Ako, nandito na sa Marbel. Si Pastora Charisse, the host pastor as well sa Agape Evangelical Gospel Church. And Doc Ernel Galyasa, nandun na din sa Surala. And Magang family, Dirigyapon sa Gapatayon, sa calling sa Ginoo. Okay na naman siya. So before ako ma-preach, dalit lang man siya, ang akong I will be singing kay just to give us a message pinagi sa sining nga kanta. The title of this song is The Warrior is a Child. Lately I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. And people say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they didn't see inside of me I'm hiding all the tears, and they don't know that I come running home and I fall down, and they don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best, but even soldiers need a quiet place to rest. And people say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet, and they don't know I fall down, and they don't know who picks me up when nobody's around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is the child. Sword and look out for his mind, 'cause deep inside this armor, 'cause deep inside this armor, 'cause deep inside this armor, warrior is a child.
kita na dala-dala sa aton kinabuhi. But one thing na nagahatag sa aton sa paglaong mga utod is we have God that we can lean on. We have God that siya ang magakos sa aton every time that we are in a battle, every time that we are in a very kind of situation nga nagtaliwan ang aton pinalangga. Commonly, kita once nga kamatayon na ang istoryahan, di ba, pamayara kita sa mga gathering, usually hindi naton gusto istoryahan ang kamatayon. Di ba, we keep on talking about success, we are talking about sa mga ano ang aton yung mga plano in the near future. Seldom lang git na kita mag-istoryahan about death. Tama po ba? Kasi ayaw natin pag-usapan ito kasi ito yung pinakaayaw natin na mangyari sa buhay natin. Tama po ba? Ito yung pinakaayaw natin mangyari sa family natin. Tama po ba? So, tonight, the Lord will gonna speak to us in a very special way sa tagsa-tagsa naton ng mga kinabuhi sa subong nga gabi. So, pasensyahan niyo lang po, kaya nga akong storya di Ilonggo, sometimes Tagalog man, kag sometimes may ara man ko nakuha sa akon English 101, maka English mo ko diri gamay. But may ara lang anay dali nga may commercial lang ka dali. Base kay papabot, base maghiwat gali kita sa nalinog subong. So hindi lang kita mag-rattle. Proceed lang kita sa bawat corner ng ating mga poste, or we can also exit sa open field. Huwag lang tayo dito sa gitna so that maiwasan natin yung matrap tayo. So let's continue. Si Mama Ams, si Tita Ams is ilang edad niya? 68? Tama? 68 years old. Amen. 68 long years nga nagstay sa siningang kalibutan. Damo siya mga kilala, damo siya na-build nga relationship upod sa trabaho until such time nga na-retire siya. And then sa mga pamilya nga ara diri subong, mga relatives, friends, loved ones, we have a lot of story to tell. Tama po ba? No? We have a lot of story to tell how good she was nung siya'y nabubuhay pa. So, ano ang imong mga funniest experience with her? Ano ang imong experience with her sa mga ups and downs sa kabuhi? No? Tamo kita sang story nga aton mabatian subong nga gabi. Ang pinakanaming story nga aton gid maintindihan subong, it's about sa subong nga tion, the reality sang aton nga ginatawag nga kamatayon. Ang balitupad mo, the reality of death. No? The reality of death. Pero hindi kasakit. No? I remember when my father diagnosed with liver cirrhosis, si Doc Noy pa, ang nag-cater sa iya, si Mama Ace. Grabe gini nga family. Ako gid kay ako pasalamat sa Ginoo nga nakilala ko ni nga family ngayon. Ako gid nga bulig for 16 times balik-balik sa ospital ang akong papa ginasuyupan. And then one thing na na-realize ko, we keep on na grabe gid ang aton, wala nga pa ning kamot. And then after all, moabot gid gyapon sa tion nga madula kita sa siningang kalibutan. So, meaning to say, this is indeed the reality of death. And then some of us, hindi natin pinag-uusapan ito kasi takot tayong pag-usapan yung death. But to mind you tonight, ang title ng message na ito, short ko naman ito na i-prepare ko, but to give us comfort in the very challenging situation, to give us the real meaning why there is death, and then to give us the reality of life. Diri natin makita mga igsoon in the book of Genesis, chapter 3, 7 to 9. I know, kita diri, we have different religions, kita diri tanan, we have different views, we have different religious affiliation, but tonight, I will be dealing with the very truth of God in His Word, in the Bible. Diri ang aton niya basihan. And I will not bringing my church here. I will not bringing my religion that I am bringing here.
the very truth of God's Word sa sining nga Holy Bible nga akong ginakaptan subong. So ano gibala ang ginasulti sa aton or ginapaabot sa aton in terms of death? Tonight is the last night ni Mama Abs sa subong nga gapigit, and then was ato na siya ihatod sa iya nga rulungan. Then after this, magbalik-balik na kita sa aton nga mga tagsa-tagsa nga mga panimalay or pamilya. But to give us the realities ang sining nga mensahe sa aton subong nga may ara kamatayon. No? Pambalian tupad mo nga may kamatayon. Pamangkot na daw siya. No, tani na lang, no? Wala na lang kamatayon so that we can really stay longer. Itagid ang aton balang relationship, ang aton niyang bonding, hindi gid maputol bala, kundi padayon lang. Nga may ara kamatayon. Diri klaro kayo sa pulong sa Ginoo mga igsuon in the book of Genesis chapter 3, 7 to 9. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they saw fig leaves together and made themselves covering. Then the Lord God called to Adam and said to him, "Where are you?" So ginpamangkot sang Diyos si Adam, diin ka bala. But before sina gintawag siya, "Where are you?" May ara pa sang situation when gintugas sang Diyos, wala pa nakasala ang tao. This is the pre-fall situation. So wala pa nakasala ang tao mga utod. The relationship, ang fellowship sang Diyos kada tao is very, very intimate. No, perfect ang situation, nami ang situation, very, very nami ang ambience sa Garden of Eden. Sa wala pa sila nag-disobey sa Diyos. Mga utod, ang Genesis chapter 3 nag-record in isang tragic entrance of sin into the world. So si Adam and Eve nag-join with a perfect fellowship with God. Wala sila kabatyag sang kawiya, wala sila kabatyag sang kadlok, wala sila kabatyag sang separation, because the relationship there between God and with His creatures are very intimate and perfect relationship. So meaning to say mga utod, sa pagtugas ang Diyos sa kalibutan, kanamigid ang sitwasyon. However, after disobeying God's command, everything changed. Nagbago ang tanan. So the first result of sin was not freedom, but the result of sin, mga utod, is guilt. And then, hindi man sang kalipay, kundi kahadlok, sang moment nga nagkaroon sang pag-disobey si Adam and Eve during the time. So meaning to say, isang pre-fall situation sa wala pa kasala ang tao mga igsoon, the relationship between God and His creatures was very strong. Kag-perfect ang relationship. Nami kayo ang communication sa tao kag sa Diyos mismo. Now, because of pumasok itong disobedience of men, kaya nagkaroon ng resulta ang kasalanan, nagkaroon ng guilt, nagkaroon ng fear, nagkaroon ng separation, and nagkaroon ng hiding because of sin. Mga utod, sino diri kaagi nga nakasala ka sa imong tatay o nanay, tapos nanago ka? Sino naka-experience nila? Halos kita na no? Pag makasala kita, hindi kita yung proud nga nakasala kita, di ba? We are keep on hiding. That is also the feeling of Adam and Eve during the time when they disobey God. So ang pamangkot mga utod nga may ara kamatayon. During the time na naging gintugas ang Diyos si Adam and Eve, wala ni sila kabalo sa kamatayon. Wala ni sila kabalo sa guilt. Wala ni sila kabalo sa shame. Wala ni sila kabalo sa chaotic situation. Wala ni sila kabalo sa sufferings. Wala ni sila kabalo sa challenges. Kay bamod, the relationship between God and man was very, very intimate relationship because there is no separation from God and man. Ganun po katindi ang relasyon ng tao sa Diyos. But because of this disobedience of men,
nagkaroon ng hiding, nagkaroon ng takot, nagkaroon ng guilt, nagkaroon ng shame. Nahihiya na ngayon ang tao sa Diyos kasi nga nagkasala sila sa harap ng Diyos. So ano na nangyari? The relationship ng Diyos at saka ng tao after the fall. No? Ang post-fall, ano na ngayon ang situation? Yet in the midst of humanity's failure, we see that the heart of God is still looking for Adam and Eve. Ginpangita gyapon sila sa Diyos. Kani nga klase nga passage mga igsuon nga nahisulat sa Biblia, ano gid bala ang pagtudlo ini sa aton kung nga nag-abot gid ang ginasiling naton nga kamatayon. What sin does to people and what God does for sinners. Ano po ang ginawa ng kasalanan sa tao at saka ano din ang ginawa ng Diyos sa mga makasalanan? So, one thing dito, may gamay lang ini. First point natin is, sin produces shame. In verse 7, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. The serpent promised enlightenment, but what Adam and Eve gained was guilt and shame. Before sin entered, they were naked and ashamed. After sin, they became painfully aware of their condition. So, alam na ngayon ni Adam and Eve kung ano ang ila nga kondisyon. Their nakedness, sang na-open ang ilang mata, dito lang nila nabaluan that they were naked. Sang dito ka sila sang Diyos during that time, hindi nila alam that they were naked. Because ang lahat ng nakikita nila is perfection. Ang lahat ng nakikita nila is fellowship. Ang lahat ng nakikita nila ay napakasagana ng kanilang sitwasyon. Their eyes wala na kita that they were naked. But after this kind of disobedience to God, then they became and they were aware of their painful condition. After all, nakita nila their nakedness symbolizes exposure before God. Their conscience awakened to the reality of their guilt. Sin always promises pleasure, but eventually produces shame. Daw pariya bala sa isa ka bata kung makabuka sa sang pinakamahal nga vase nga ara sa aton panimalay nga ginaalagaan gid sa iya nga nanay when he sang nabuka niya ina, and then iya nga gintago para hindi mabantayan sa iya nga nanay, para to cover ang iya nga sala. Pero after all, sang ginbilang sa iya nga nanay, nagkulang naman din ni isa ka vase diri. And then suddenly, a child dito sa kilid, and then nagahibi. Kita natin mga utod, the reality kung ano ini ka-painful ang kondisyon sa isa ka tao, once there is kind of sin sa aton nga kinabuhi. The hiding reveals guilt. Likewise, sin creates an awareness that something is wrong between us and God. Sino ba ditong makakapagsabi ngayon that there is something wrong between you and your God today? Parang hindi kami close ni Lord ah. Parang ang layo ko kay Lord ah. Sino pong nakakaramdam po ng ganyan? So usually, nakakaramdam tayo ng, lalo-lalo na pag tayo ay nakakagawa po tayo ng kasalanan, mga kapatid. But praise God tonight, nakita natin na ang reality sang sining nga sitwasyon today, our eyes were open kag nakita gid naton mga utod that death will come to us. Hindi naton balan ini nga klase kung saan o kita kuwaon, but the reality subong you and I hindi gid kita makascape sa kamatayon.
But God offering us tonight, mga utod, this kind of guilt and shame nga ara sa aton, gusto sang Diyos nga mahibaluan mo, kag mahibaluan ko, that God is so loving sa aton mga utod because ginpangita gihapon kita sang Diyos despite of this kind of situation that we have between God. God is still looking for you. God is still looking for me. Kag kitang tanan, God is always looking sa aton. Kay the moment that our eyes were open, alam na ng Diyos kung ano ang magiging kondisyon ng mga tao after all. Hello po? Alam na ng Diyos nang nagkasala si Adam at Eva, si Adam and Eve, alam na ng Diyos kung ano ang klaseng sitwasyon na meron ng tao. And that's the reason why hindi pinabayaan ng Lord na hindi hanapin si Adam and Eve nang sila ay nagkasala, mga kapatid. Kasi alam niya kung ano ang mangyayari sa tao pag hindi ma-restore ang kanyang relationship between the Lord. Kaya nga nagkaroon tayo dito mga kapatid, number 2, human efforts cannot cover sin. Ang aton iyang maski ano pang aton nga effort, hindi gid naton matabunan ang sala nga ina. Ano ang pruweba naton mga utod? Si Adam and Eve, they sawed fig leaves together. They sawed fig leaves together and made themselves coverings. Gihimo sila sang temporaryo nga makakover sa ila because they were naked. Adam and Eve attempted to solve their problem with their own efforts. Nagkuha sila sang fig leaves. Represent humans' attempt to cover guilt through self-righteousness. Gapangita gid kita sang aton nga effort in order to cover all our sins. Diba, subong? Usually, ang nagapanggatabo subong, pag ikaw makahimo sang sala, ginablame mo ang iban. Diba? Ano na siya ba? Nang medyo common na sa magkurutod. Ay, pang siya manggod pang, ginsugo na ko pang, mang, sugo niya po, muna yan, ano namon ba? Diba? We are trying, siya manggod pang, way manggod siya ng hugas plato, dahil nasumbagan ko siya. Nga, nag-ano ka mo da, nag-inaway ka mo da, kaya nga, hindi kita na siya magpati. Di ba? Amo na, nasubagan siya, but we are keep on covering ourselves. We are keep on covering with our own initiatives. Para maging self-righteous kita, para makita naton nga kita mga religious kita, kagdamo ang aton iya nga maayo nga binuhatan. We are keep on covering with these things sa aton kinabuhi. Maghimo kita sang maayo kay nga man to cover us with our sins. Do pareho bala kay Robin Hood? Sino nakita sang movie nga Robin Hood? Gahimo siya sang malaing nga butang, pangawat siya. And then, ginahimo niya just to cover ang iya nga sala nga ginahimo, ginabulig niya sa mga imol. Diba? Amoy lang ang kasing ang covering. We are keep on having our own initiative. Throughout history, people have tried to cover guilt through morality, success, education, or our religious rituals. Yet only God's provision can truly deal with this kind of sin, mga utod. I will repeat to this. Yet only God's provision can only deal with this kind of sin in order for us nga hindi na kita maghiwag sang aton nga sarili nga effort to cover our sins before the Lord. Imagine a patient with a deadly disease putting makeup over the symptoms. The appearance changes, but the disease remains. Many people cover sin externally while the heart remains unchanged. God works cannot save us. Application, God works cannot save us. Religious activity cannot erase guilt. We need God's solution.
I repeat, good works rather. Good works cannot save us. Religious activity cannot erase guilt. We need God's solution, not our own solution. Kasi tayo, mahilig tayong gumawa ng sarili nating solusyon. In order to cover this, pakisabi sa katabi mo, we need God's solution. This is not our own. Mangkuto nato ng aton sarili. Am I trusting Christ or merely trying to look righteous? Parang ang concern natin sa ating mga ginagawa, without any kind of nagkaroon tayo ng reconciliation with God. Tonight, in verse 8, ikatatlo na ko, gusto ko na ni matapos, kaya daw lain ng tulog sa ibang sakon. Daw mulo ng pangulog sa ibang sakon. Sandwich. May iban pa ganit tulog sa akon, daw popcorn na. Daw nasakitan ako sa mga tulog niya. Daw popcorn. Tapuson ko na. Ang iban man tulog sa akon, daw banig na, daw gusto na matulog. In verse 8, mga utod, sin causes people to hide from God. Amo ang meaning ng mga sala na aral sa aton mga utod, that's the reason why we keep on hiding from God. Una, usually, mabatian natin, sagad simba-simba, pagpuli sa ilabalay, amo magyapon, magmarites magyapon. Diba? Usually, makita natin sa Facebook, sige ka simba-simba, pero pag-uli sa ilabalay, sige na naman ka, chismis to, chismis dere, chismis doon. Hanggang ang pangalan niya, naging chismis. Tapos, laban sa aton diri, hadlok kita mag-share sang verse in the Facebook, kaya nga aman, hadlok ta ma-trust talk. Sige ka share ka verse dira, pero iya ka buhi. Pati mo lang. Diba? Pero kung mga itong hambal ni Papa Bot kay na, pag mag-share sa isang gospel sa iyang YouTube channel, 5 lang daw galantaw sa iya. Katong 5 nga galantaw sa iya, katong 5 lang po nga ginhimo niya nga sarili nga account. May 5 followers ka, pero imo tanan nga account. No? Kasi ayaw natin, basta mga verse na yan. Basta para sa yung salita ng Panginoon sa Bible, ayaw natin. Parang tayo dyan, allergy tayo. Pero pag mga pag mga nakakapagbigay sa atin ng interest, bahala, magbinutaganay pa. We are keep on scrolling our cell phones, our gadgets. Kaya nga man, hindi kita interesado. Because we are still covering ourselves with this kind of sins nga ara sa aton kabuhi. Sin causes people to hide from God. Ang dami nating mga coverings sa buhay natin. Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. The very God they once enjoyed now became the one they feared. Again, the very God na nag-create sa ila, nga gina-enjoy ang iya nga pag-ubdanay, then became ang ila subong nga ginakahadlukan because of sin. Sin changes our relationship with God. Adam and Eve hid physically because they were already separated spiritually. People still hide today. Subunggit, we are keep on hiding pa rin sa Panginoon through excuses, through busyness, through denial, through worldly distractions. But no one can truly hide from God. Though pareho lang sining, a prisoner escaping from jail may avoid people temporarily, but he cannot escape the law forever. Parang ganun yung klaseng situation natin. Ako kasi, nagtatrabaho ako sa jail. I am connected with the Bureau of Jail Management and Penology. Nagtatrabaho din po ako sa BJMP. I know the feelings ng sining ng mga prisoner. For 9 years, I've been with them. Hindi naman sa pagmamayabang. Araw-araw po, labas-pasok po ako sa kulungan. Hindi po sa pagmamayabang yan. Araw-araw po, pasok-labas po ako sa kulungan. Hindi po na dami kong kaso kasi doon po ako nagtatrabaho. Pasok, labas. And I know the feelings of being a prisoner.
kaluluoy gid. Kag ang akon dito nga trabaho, ginakadtaan ko kag selda, ginashiran ko sa pulong sa Ginoo in order nga maskin nakakulong man sila sang ilang nga kaso nga ginhimo, makaangkon sila sang tinuod nga kagawasan gikan sa ilang nga sala diha sa Dios. The true freedom na hindi kayang i-offer ng mundong to. Because we only makikita natin dyan sa Diyos mismo. Parang isa kang prisoner, parang isa kang PDL na naka-escape from that kind of situation, pero that is only a temporal situation, but after all, you are still keep on hiding before the law enforcers. Kaya nga aman, you still have sang wala magid nimo na settle nga klase nga sala sa korte or sa aton nga law. Many of us here today, ganyan po ang ating sitwasyon. Pakisabi sa katabi mo, ganyan po ang ating situation. Para mabugtaw siya, para hindi maglain nila tulog niya, para siya naman ang lainon mo tulog, para hindi na lang permitire. We may avoid God for a season, but we can never escape His presence. Stop running from God. Pakisabi sa katabi mo, stop running from God. Running from God. Kasi ang dami nating mga rason eh. Stop running from God. Stop making excuses. Bring your failures honestly before God. The safest place for a sinner is not away from God, but in God's presence. Ito yung pinakamatindi. The safest place for a sinner is not away from the presence of God. Ang pinaka-safest place for a sinner is to come and try nga kita magpakita sa Diyos in order nga hindi na kita manago kag hindi na kita makakover sa aton ng mga own efforts. That's the reason why God, kasi alam na ng Diyos anong mangyayari ng tao sa nagkasala sila. Ang bayad po ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat po tayo dito, hindi tayo makascape. Magkakaroon talaga, darating yung panahon that we will gonna die. Kaya God is looking for them. Kasi kung hindi ma-restore ang kanilang relationship, ang mangyayari nan, mamamatay lang sila na hindi nagkaroon ng reconciliation between God, and then they will be thrown into the lake of fire. Ganyan po katindi. Sabi po ng Biblia, to those who believe in the Lord ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Pero yung mga hindi naniniwala kay Jesus, they will put into condemnation. Kung sa Ilonggo pa na silutan gid ang mga tao nga wala nagbalik or nag-believe kay Hesus Kristo dito sa lake of fire or hell. That's the reason why pwede naman sanang pabayaan na lang ng Lord kasi nagkasala sila. Sige, pabayaan ko na kasi ang titigas ng mga ulo na yan eh. Sinabihan ko na sila that they will enjoy the Garden of Eden, pero ang tigas talaga ng ulo, kinain talaga nila yung binigay kong instruction sa kanila. Huwag nilang puntahan at huwag nilang kainin yung prutas na yon. Pababayaan ko na, bahala kamuta sa kabuhi nyo. Diba mo na ta, kung mga tiga-ulo ng aton mga kabataan diri, sige, papayin na lang bala na ikapin. Naging kuya ga, untas sina sa iya. Diba? May mga makarelate sila eh. Makarelate, say amen. Amen. Kusog. Amen. Papayin lang ang tigas-tigas. Ang tigas-tigas talaga ng ulo niya. Ayaw na. Tama na. Pero you know what? Alam na alam kasi ng Panginoon kung ano yung kondisyon ng tao eh. That's the reason why hinanap talaga ng Panginoon. Pwede naman sanang pababayaan na lang ng Panginoon yun. Because He is God. Walang mawawala sa Kanya kasi Panginoon siya. Diyos siya.
Pero kung siya ang aalis sa mga tao na yun, meron talagang mawawala sa kanila. Kasi they will put into death at kung mamamatay sila na hindi nagkaroon ng restoration in that kind of relationship, then ang mangyayari po, they will throw into the lake of fire. You know what? When Jesus, before siya gintraiduran ni Judas, nangamuyo siya sa Gethsemane, the Garden of Gethsemane, he was crying that time. And you know what? Ano ang gatulo sa iya luha? Hindi lang ordinaryong luha. But that is a blood ang nagagawas sa iya. Kay he knows very well kung ano ang mangyayari sa isang tao pag hindi sila ma-restore sa Panginoon. And the only provision of God is He Himself, the Lord Jesus Christ, na maula iya idugo para magkaroon sang kapatawaran sang tanan ng mga sala. Without the shedding of the blood of Jesus Christ, there is no remissions of sin. That is according in the book of Hebrews chapter 9 verse 22. Amen. So, amoy na nga naghibi gid ang Diyos kay tungod kabalo ang Diyos kung ano ang sitwasyon sa isa ka tao na hindi ma-restore ang iya relationship sa Diyos. Kay moabot gid sa aton ang kamatayon. Pero ang Diyos naghatag sa aton sang paglaom. Hambalitupad mo paglaom. Paglaom. There is hope. I just want to share with this the very comforting word from the Lord. This is my last point. God's grace pursues sinners. Ito yung matinding grasya ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, pwede lang sana tayong pababayaan na lang ng Lord. Pero bakit talagang hinanap talaga tayo ni Lord? Nainindig yung balahibo ko. Kasi ang tindi talaga ng grasya ng Panginoon. How many times na matigas yung ating puso? How many times na matigas tayo ng ating mga ulo? Verse 9, dito na po ako magtatapos. Then the Lord God called Adam and said to him, "Where are you?" This is a diagnostic question. Gina-request ko si Brother Ram and si Pastora Charisse to please come. This is one of the most beautiful questions in the scripture. Amunin ka namin, isa sa mga pinakanami nga question in the Bible. God was not asking because He lacked information. Wala siya ga pamangkot nga daw hindi niya balaan kung diin nanago si Adam and Eve. Imposible hindi niya balaan nanago. Siya ang naghimo sa Garden of Eden. He knows the details ang iya nga tinuga. And He is God Himself. He knows very well. Alam na alam ng Diyos kasi Diyos siya. Hindi ibig sabihin na nagtanong siya, hindi niya alam kung saan. But this is a diagnostic question to Adam and Eve when he asked this question, "Where are you?" God knew exactly where Adam was. The question was designed to bring Adam to confession and repentance. Gusto ng Panginoon na magsabi siya, "Lord, nandito ako. Ako'y makasalanan. Ako ay nagkaroon ng pagkakamali sa iyong harapan. Ako ay nag-disobey sa iyo. Nandito ako. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, at ako'y hinanap mo." God is looking for Adam to confess. Hihingi siya ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Kung sa Ilonggo ni maghinulsol. Ang balitupad mo, maghinulsol. Maghinulsol. This is repentance. Notice, lantawan niyo bala, who
initiated the conversation? Sino nag-initiate ng conversation ngayon ito? Adam did not seek God. Sang nakasala siya, nanago gani siya. Wala sa dayon naglakad sa Ginoo kay palaan niya ang iyang situation get. Nalayo gid siya sa presensya sa Dios. God sought Adam. This reveals the heart of divine grace. This is the heart of God. Pakisabi sa tabi mo, this is the heart of God. Kahit gaano katigas yung ulo natin, kahit gaano katigas yung puso natin, the heart of God is still looking for us. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Wow, salamat Panginoon. Kasi kami yung hinanap. Paano na lang kung hindi mo kami hinanap? Mamamatay na lang kami and we will be surely put into condemnation. But thank God that you are looking for us. And you extend your love, you extend your grace, your mercy to us. Amen. Ganyan po katindi ang Diyos. Kahit ano pa yung ating mga kasalanan, through the blood of the Lord Jesus Christ, kaya yan lahat linisan ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Kasi with all our effort, we cannot erase our sins. But this is the initiative of God to look for you, to look for me. Amen. Because of His great love, remember this, people of the Lord. You know what? Ang pinakaluluoy na tao na mapatay sa sining nga kalibutan, hindi nga nalumos. Hindi nga nahulugan sa earthquake, hindi mo ng mga kaluluoy actually ang napatay. Physically kaluluoy, di ba? But you know what? Kung ano pinakaluluoy, nang mapatay ta, na wala naton na experience ang gugma kag grasya sang Dios sa imo kag sa akon kabuhi. Amen. Amen? Because every minute, every hour, God is always extending His grace, His love for you, for me, and for all of us. For you to experience the reconciliation between God and man. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tagay ko background to my bro, katong Amazing Grace. Ay, ano ba to? Hindi ka tatakay na. This song was very familiar kaya ni siya song. I was a wretch. Ganyan tayo kadumi. But sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, bakit kailangan na ipako siya sa cross? Bakit kailangan maging tao siya? Bakit kailangan na maulagit ang iyang dugo? Bakit kailangan mamatay siya sa cross? Amen. Because that's the only provision sang Diyos in order na magkaroon sang reconciliation between man and God, because we fall short of the glory of God. Nahilayo kita sa glory ng Panginoon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen. This is a very comforting words sa aton tanan. Tuod, masakit kid man. That's the reason why siling ko kaina, I cry with you. Sang kita, nadula, tatay ko, sang napatay siya, grabe yung aking pagdadalamhati. Walang araw na hindi ako umiiyak. Kasi mahal na mahal ko yung tatay ko.
Walang oras na hindi ko siya naiisip. Very painful yung situation ko. Nag-take oath ako during this time. Ay, magti-take oath ako for the next following day. Pumanaw yung tatay ko before my take oath. Grabe yung iyak ko. Itutuloy ko pa ba yung aking pagtitraining? Kasi gahaya ang akong tatay dito, ara ako ya sa rigid training. Doble ang akong kasakit. Pero one thing na nagapabakod sa akon, I have witnessed the loving and the comforting arms of God in my life because of the grace of God. Let us bow down our heads. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. The question, where are you? Not because He does not know, but because He wants you to return. Sin produces shame. Human efforts cannot cover sin. Sin causes people to hide from God. God's grace, ang grasya sang Diyos, ginagukod kita sang grasya sang Diyos, kita nga makasasala sa iya atubangan. The story does not end with Adam hiding from the trees. Centuries later, another scene would unfold. Adam hid among the trees of the garden because of sin. But Jesus Christ would hang upon the tree of Calvary to pay for sin. The first Adam brought condemnation through disobedience. But the last Adam, Jesus Christ, brought salvation through obedience. And God's question sa atong subong, where are you? Magpapakita ka ba sa Panginoon ngayong gabi? Sino dito ngayon ang magpapakita sa Panginoon ngayong gabi? Maaari po bang itaas natin ang ating mga kamay, mga kapatid? If you want na magpapakita ka sa Panginoon ngayon, pabayaan mo lang muna yung katabi mo ngayon. This is very personal. Where are you? Are you still hiding with guilt? Are you trying to cover your sin through your own efforts? Are you still running from God? Or will you respond to His gracious call? The God who walked through the garden is the same God who sent His Son to seek and save the lost. Today, do not hide. Come to Christ. Confess your sin. Receive His forgiveness in the name of Jesus. Amen. John 1:12, saying, to those who receive the Lord Jesus Christ, to them He gave the right to become a child or a children of God. This is a kind of a great reconciliation. Because the only provision ni nga klaseng nga sala magkaroon sang solution is through the Lord Jesus Christ. Amen. Come to Christ right now. Do not hide anymore. Realize and remember the grace of God. Receive His forgiveness. Ang aton nga sarili nga effort, hindi gid na kaya makahugas sa aton mga sala. But it is by the grace of God we will be cleansed. Receive this forgiveness. God is offering us tonight a gift.
Ini nga klase nga regalo, hindi lang ni temporaryo nga regalo ang gusto nga i-experience ang Diyos sa imo. But He wanted for you to experience an eternal gift. Hindi yung temporaryo lang na gift ang gusto mong maparanas ng Panginoon sa iyo. But God wants you to experience this kind of gift, which is dadalhin ka for eternity to eternity doon sa Kanyang kaharian. Amen. Ganyan po ang nais ng Panginoon, because we will gonna die. We will all gonna die, dear people. Amen. And that's the reason why God is offering this kind of gift. Kaning regalo nga aton mabaton sa sininga kalibutan, balay, kotse, temporaryo lang na. But God is offering us the wonderful gift, and that is the Lord Jesus Christ Himself, who died at the cross. Napatay siya. After 3 days, nabanhaw siya. And that completes our hope in Christ Jesus. Oh, hallelujah! Tonight, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kamay na nagsitaasan po ngayon. Maraming beses, ilang taon, maraming taon, na kami ay laging nakatago. Maraming taon na kami ay gumagawa ng sarili namang effort para kami po ay maligtas. Maraming beses po na kami ay nagkakaroon ng human efforts para magkaroon ng kaligtasan ng aming mga buhay. Pero hindi pala doon, Panginoon, ang makikita ng tunay na kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay makikita lamang kay Jesucristo, to those who believe in the Lord Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Hindi ka silutan, but you will be given an eternal life. And that kind of eternal life, may experience mo na yan kahit ngayong gabi. Kahit buhay pa tayo, may experience na natin itong buhay na walang hanggan. Because today, once you confess your sin, once you receive the forgiveness of God, once you receive the Lord Jesus Christ in your life, matatagpuan at makikita mo ang tunay na kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po. Kahit kami po ay matindi yung aming mga pinagdadaanan sa buhay. We have lots of trials, circumstances, sufferings in life. But thank you, Lord, that tonight we realize that life is so short. Death is so sure. And tonight, Lord, thank you for this kind of wonderful gift nga akon personally nabaton through the Lord Jesus Christ. Can we pray this kind of prayer tonight? Yung lahat pong tumaas ng kanilang mga kamay. O kahit hindi po tumaas ng kamay, pero alam na alam ng Diyos kung ano yung laman ng puso mo. Kung anong laman ng utak mo ngayon. Panginoon, ako po'y makasalanan. Ako'y makasalanan. Kaya karapat-dapat talaga, Panginoon, na kami dapat ang mamatay doon sa cross kasi kami po ang makasalanan. Pero you took it for us, Father God. Amen. Ikaw po yung namatay doon sa cross sa Kalbaryo. Naula imong mga dugo. Ipakita, aron niya ipakita ni mo Ginoo
ang imong dakong gugma sa among kinabuhi. Amen. That kind of wonderful love to us, Lord. Wala gid makakompare. Wala man lang maka-level sa sinanga klase nga gugma. Tonight, Father God, kahinulsol ako sa akon mga sala. Kag batunon ko, Ginoo, ang imo pagpasaylo sa akon. Kag ikaw ang akong Ginoo kag manluluwas akong ginabaton sa akon kabuhi. Nga maskin magabot sa akon ang kamatayon, I am not still covering or hiding, because I know that my relationship is restored already tonight, because I believe in the Lord Jesus Christ nga naglimpyo ug naghugas sa akon mga sala, kag ako nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ginoo, tanan nga pagdayeg ug pagpasalamat sa imo lamang, sa pangalan ni Jesus na among Ginoo kag manluluwas. Amen. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Again, my condolences and our cry with the family and relatives to the Flores family. May God bless us all. Indeed, if you want to be reunited with Tita Alma someday, I believe that you have already established your personal relationship with Jesus. And even to our loved ones nga nauna sa aton, no? Kay we will not experience heaven if we don't have Jesus in our heart. Amen. Samtang kita may gininhawa pa. Amen? Amen. So while we are still breathing, while you can still speak and call upon the name of Jesus, Lord Jesus, I need you. Hindi lang kung tion nga may earthquake or may linog nga manawag kita kay Kristo. But every day, every moment sa aton na kinabuhi, we need Jesus in our life. Amen. 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 Let us continue worshiping the Lord. Let us declare the song, the power of the love of our God as we come to know Him, and let our heart be changed and be renewed only by the grace of Jesus Christ. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me and bring me near, draw me to your side, and as I wait
and the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. And hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Amen. Requesting everyone to please stand. I'd like to request again Pastor Ray to lead us for the closing prayer. Loving Father, in moments like this, Lord, we are indeed in a very deep sorrow of the passing of our Mama Ams, Tita Ams. We are so honest, Father God, before you tonight. Sakit gid para sa amon, madulaan kami sa hinigugma. Thank you, Father, Lord, that in this kind of situation, in this moment of sorrow and tears, we have found a true God who gave us hope and a brighter future. Hindi lang sa sininga kalibutan, but a brighter future ahead of us to be with you in your paradise. Thank you, Lord, for this time, for your words, for this fellowship. Thank you, Father God, for your relatives, loved ones, friends, colleagues who are here tonight. Also, Lord, to sympathize to the bereaved family. Thank you for their presence, Lord. And Father, continue to pray for comfort, for your embrace sa sininga pamilya, Ginoo. And thank you, Lord God, that after sa sining na sitwasyon, amon gid na realize ang kabuhi malipot lamang sa sininga kalibutan. Kami nga nabilin diri nga buhi pa, we will always live a legacy of faith in our lives, Lord. The faith that we have in you, the hope, the
grace, the love that only found in you. Amo ginang amon nga ginakuptan sa amon kinabuhi Ginoo. Sa pihak sa tanan ini nga mga kasakit, amo na ang Ginoo ang kadaugan tungod kay Kristo Jesus sa amon kinabuhi. And there will be a great reunion in heaven to those who believe in the Lord Jesus Christ. Salamat Ginoo sa sina naglasig, napaglaong, na imong ginhatag sa amin. A very wonderful good news to all of us. To those who believe in you, there will be a great reunion in heaven. Father, padayon ka sa second part namon sa sini nga last night ni Mama Abs. Ikaw ang maghatag isang kaalam sa matag usa, kusog, good health, Lord, and strength to each and every one of us. Dalayawon ka to Him who is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence and without fault, with great joy to the only God, our Savior, majesty, dominion, authority, be with us all, both now and forevermore. Amen and Amen. Mayong gabi sa atin. Thank you, Pastor. God bless you. Hello, good evening everyone. So right now, thank you so much by the way for coming, for sharing your time to be with us in this time of mourning and grieving. At this time, we are going to have a short break. We're going to have a dinner for at least 15 to 20 minutes. And then after that, we will continue with the eulogy service. Again, salamat gid sa pagkadto kag pag-upod sa amon sa sininga kalisod. Manyapon kita na siguro mga 15 to 20 minutes. And then after that, mabalik kita liwat diri kag ma-start ng aton nga eulogy service, a celebration of life of our beloved Tita Alma Flores. So enjoy your dinner everyone, and may I request once again Pastor to please lead us with a prayer before meals. Let's pray. Lord, we thank you for your provision. Salamat Ginoo sa sininga pagkaon nga pag-asaluhan. Salamat Ginoo sa mga kamot nga nag-prepare sini. Padayon ka magapakamayo sa ila Ginoo. All of this blessings, Lord, nga amon nabaton halin sa imo. We always give glory to your name because you are the one who provides this. Salamat Ginoo sa kadaysang araw isubong. We will be feasting today. Salamat gid sa imo nga pag-provide sa mga panginahanglanon. Bless this food in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Uy, Silvia. Kumare. Yan ako, send Karmi kaya bising. Ako ang napangumpra. service. Alien. Ay, magkapatid. Uy. Magkapatid. Malapit mo pala bakasyon. May ilagyan na doon. Ang salakyan. Palabas doon. Pwede. Yeah. May Para na exit na. kaya lang yung gate, may poste sa gitna ang gate. Ha? May poste sa gitna, hindi pa naalis. Pero makalabas. Mamaki, panyapon ka na. Ay. Gawin na gid. Tani, may nalang nakita ko kagaina ang ano.
May nag-post? Si ano? The place. Si Mama Ace. Kuya. Uy! Uy! Goodness me, dito kayo. Sama mo. Podcast. Mama. Wala na. Yeah. You proceed. Yeah. Take your time. Oh, ay! Ay, hello, Tito Bot. Magulanggit. Magulanggit. Anong ruta nyo, Davao? Bali, kualin ko sa Bicol, Tito Bibot. Tapos Bicol, Manila ako. Biling ko to si Boy, si Jen. Tapos direkta na ako sa Mag-Davao ka pa? Davao ako. Inulat ako ni Manong Don. Okay. Aarat ni Manong Juan. Taon? Oo, sige, yung envelope. I-review lang natin sa naka-record na. Ikaw. Ikaw ang kapakaon, ikaw naman pila. Sige. Oh, sige. Take your time, Susan. Take your time. Ano ni siya? Aslo ka nila. Cheese lunch to. Chicken party next day. Gulay na. June 12, 2026. For the meantime, goodbye, Tita Alma. See you in heaven.